So, ayun po mga kaboryat, sa dalawang bahagi ng ating kwento, nasaksihan natin ang pagbabago ni Victor Acero, ang dating basagulero, ngayon antingerong pinili ng tadhana. Ngunit bago ko po simulan ang aking kwento, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-comment. Malaking tulong na po iyon para sa aking channel. At sa tagpong ito, ito na po ang finale. Dito na po tutuldukan ni Victor Acero ang buhay ng pinunong gabunan na si Daki Labagan. Matapos ang laban nila Daki Labagan at Victor Acero, muling bumalik si Victor sa baryo. Tahimik ang buong paligid. Wala ni isang aso ang tumatahol. Wala rin ang apoy sa mga lamparang karaniwang nakasindi sa gabi. Hindi ito ordinaryong katahimikan, kundi katahimikan ng takot. Hindi nagtagal, nilapitan siya ng kapitan ng baryo. Victor, binalikan nila kami. May mga kinuha. May mga nawala. Kailangan ka namin. Tulungan mo kami. Nagsimula na pala ang huling pag-atake, kapitan. Ang anting-anting sa dibdib niya ay unti-unting uminit, tulad ng pusong handa sa digmaan. Habang naglalakad si Victor papunta sa kabilang bahagi ng baryo, biglang lumitaw ang espiritu ng matandang mandirigma. Victor, hindi mo ito haharapin mag-isa ngayon. Panahon na para gisingin ang mga sinaunang mandirigmang nakatali sa anting-anting. Saad ng tinig na matandang mandirigma. Mga sinaunang mandirigma? Sagot naman ni Victor. Biglang nagliwanag ang anting-anting at mula sa anting-anting ay lumitaw ang 7 anino. Mga mandirigma mula sa iba't ibang panahon. Nakaarmas, tahimik, pero ramdamang lakas. Kami ang bahagi, mga tagasunod ng liwanag. At ikaw, Victor Acero, ang magiging huling sandata ng sangkatauhan. Kung ito ang tadhana ko, tatapusin ko. Sa kabilang banda ng kadiliman, naroon ang kuta ng mga gabunan. Makapal ang usok, matingkad ang liwanag ng buwan, at naroon si Haring Daki Labagan. Pinatatakasan ang mga sugat, nagbabalat, lumalakas. Bilhin sa akin ng mga natira sa baryo. May sakripisyo sila. Ilalabas ko ang anyo ko bilang haring gabunan. Ang tunay na anyo ko. Ang mga gabunan ay nagtatalunan, naghihiyawan, at humihiyaw sa gutom. O haring dakilabagan, susundin namin ang iyong mga inuutos. Kukuha kami ng dugo para sa iyong paggising. Hindi lamang pag-atake, kundi paglipol ang plano ng pinuno. Mula sa langit, daan-daang gabunan ng lumipad. Parang ulap na itim, parang bagyong nagbabadya. Ang baryo ay nagulantang. Ang mga taong natitira ay nagsiksikan sa mga kubo. Humihingi ng awa. Natataranta. Victor, paparating na sila. Sigaw ni Kapitan. Walang gagalaw. Ako ang bahala. Sagot naman ni Victor. Tumayo siya sa gitna ng baryo. Nakahubad ang pang-itaas. Nakasabit ang anting-anting at nagliliwanag sa dilim.
nakatayo na parang mandirigmang isinilang para sa gabing iyon. Sinugod si Victor ng mga gabunan. Ang iba naman ay pilit na pinapasok ang mga kubo kung saan nagkukubli ang mga natitirang taong baryo. At doon nagsimula ang tunay na digmaan. Piliting lumalaban si Kapitan gamit ang kanyang buntot pagi upang protektahan ang mga taga-baryo. Victor laban sa daan-daang gabunan. Isang tao laban sa hukbo. Pero hindi iyon simpleng tao. Ang bawat suntok niya ay may kasamang apoy. Ang bawat sipa ay may lumalabas sa kidlat. Ang anting-anting sa dibdib niya ay hindi nawawala ang liwanag. Laban, Victor! Laban! Hindi siya tao. Ito ba siya? Ngunit walang tumama kay Victor. Mas mabilis siya at mas malakas kaysa sa mga gabunan. Hanggang sa lumapag si Daki Labagan. Tumigil ang lahat. Ang mga gabunan ay lumuhod. Ang lupa ay nagbitak-bitak. Ngayon, si Haring Daki Labagan ay 2 beses nang mas malaki at mas matalas ang pakpak. Ngayon ay may 4 na mata na siya. Tapusin na natin to, Victor Acero. Matagal ko nang hinihintay to, Daki Labagan. At nagbanggaan sila. Kidlat, apoy, sigaw, pitak ng lupa. Habang humihina si Victor, may isang liwanag ang sumabog mula sa anting-anting. Isang sinag na tumama diretso sa puso ni Daki Labagan. Hindi pwede to. Ako ang pinili ng kadiliman. Wika ni Daki Labagan. At ako ang pinili ng liwanag. Sagot naman ni Victor. Pagbalik ng lahat sa normal, nakaluhod si Victor sa lupa. Naging abo si Daki Labagan. Nagtilian ang mga gabunan at nagtakbuhan sa dilim. Hindi na sila kailanman nagbalik. Tahimik ang buong baryo. Lumapit ang kapitan, umiiyak. Victor, tapos na ba? Tanong ng kapitan. Oo, kapitan. Tapos na. Sagot naman ni Victor. At tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa mga espiritu ng mga mandirigma. Salamat sa lahat ng tulong nyo, mga espiritong mandirigma. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko matatapos ang laban na to. Wika ni Victor. Naglaho ang anting-anting sa kanyang dibdib. Senyales na tapos na ang digmaan. Unti-unti nang naglalabasan ng mga taong baryo at pinasalamatan si Victor. At sa gabing iyon, naging alamat si Victor Acero, ang basagulero noon, na naging antingero at naging tagapagligtas ng buong baryo ng San Lucas. Wakas.